Anaon pa may atong pastor nga, Facebook sa demonyo mo na. Dili po dyan na ako siya ginaingon. Sa kong self mismo kabalo po mabata, po dyan siguro kayo. Hanap ako sa ginawa to, dili na dyan ko mag-preach. 30 years old of Emmanuel Church Iligan, Can Santos TV. May passion dyan sa, nasa kanang video, photo, production. So, nag-start ko sa kuan lang. Very simple nga desire ato sa una nga. Na ko'y friend nga missionary. Nag-mission siya. So, akong desire lang gid ato kay mapakita sa church yung struggle as a missionary. To tell people a story of this person ba nga. This is what the church is supporting. Ang ako na gid mag-preach. First time din ako nag-preach. Gikuha na akong mic. Gibasa rin ako ang life ni Peter sa verse. Then, closing prayer ko. Nood kay dili lalim oy. Dili lalim. Ana jud ko dili gid ni. Hanap ako sa ginawa to, dili na jud ko mag-preach. Makaingon jud ko nga trusted na ako si Lord nga makaingon jud ko nga na ako sa pinaka safe nga lugar kay na ako sa iyang will. This is Kuya John of One Our Talk proclaiming na tanan dungog ug ang himaya sa Ginoo lamang. God bless you. Ato ang guest karon, the senior pastor no of Emmanuel Church Iligan, and also he is very known sa iyang page Can Santos TV. So none other than I would like to introduce to you Pastor Can Santos himself. Pastor. Ay, good afternoon everyone. Good afternoon Kuya John. Yes, istoryasa sila kadjot kinsa paila sa god sila Pastor. Hi, ako din si Kan. I'm again 30 years old. And a father of one. Mag-one na po akong baby next month. So, yeah, it's one of the milestone sa parenting ang first year. As I have mentioned, isa siya sa mga dili lang ka-recognize diri sa Iligan but sa atuag yung sa nationwide pa with regards to your contents, especially nga naghatag ka og mga important message no, and with your editing skills na mas nahimo bitaw na dog engaging ang imong mga contents, and of course kaniyang imuhang pagka pastor or preacher at an early age no, nganong na nahimo man nga si Pastor Can before ta mo transition sa pastor. Istoryahin mi sa imuhang past, like unsa imong nahuman and what made you decide nga mahimo mang pastor along the way. Yeah, actually Kuya John, sa pagko sa para sa most siguro sa ato apod rin no nga Christians. Ako gud ako jud ko sa church. Ang parents kay leader pod sa church. Actually, paras mi ni while I was still kid, magdagandagan pagod sa tubangan simbahan Saba kay pag na magwali si Pastor James is sa youth na mo siya makita na ako siya before active kay na sila. If you're ilan mo na yung Pastor James ko nato sa my home church. Yes. Yeah, oo. So nakikita na ako siya sa una nga magdala og youth daghan kaayo. Then I grew up in an environment. My parents again are leaders sa church. So but my passion jud sa nasa kanang video, photo, production. So high school nag-appeal ako mga photo walk, mga ana or kanang mga di no. Oo, nag-shoot ko wedding, kauban ako pud sa una. But and that
started to kanang cultivate that gift siguro, gigi-plant ni Lord sa ako ato nga time ba. And nag-start ko sa kuan lang, very simple nga desire ato sa una nga kanang ga video ko og na ko'y friend nga missionary. Nag-mission siya, so akong desire lang gid ato kay mapakita sa church ang struggle as a missionary. I see. So ning kuyog ko niya, ga video ko sa iyang journey, and then para mapakita na ko sa church. Nga na to, like mora to akong pinaka Dito lang nagsugod mo. mora gid to siya nga para lang gyud to tell people a story of this person ba nga. This is what the church is supporting. Ano lang siya. And then, but my passion, 16 years old ko, nag-start leader sa youth. And mag-start mi nga moadto mi sa mga high school, mag-share mi sa mga classrooms, nag-start ng heart jud for evangelism to win souls for Christ. Nagyud mi pud sa church nga discipleship. That started na kanang bitong moang heart to pour your life sa uban. Nag-start mi diri sa syudad, kanang church diri. Dili pa na siya pioneering na mga church karon. Our previous church, which is katong connected po si Pastor James sa una. Si Pastor Arnold sa Open Heavens. Ito na birth bitaw nga kailangan jud na mo stand pud ka ba sahay man good kay naay kanang opportunities, no, kay tawag nato nag opportunities nga kanang usahay mga wala tong kauban sa church ba. Kanood. So mo to nga kung walay mo lead og worship, makalid na lang kagahat kay wala gyud mag-lead or makatukar kagahat. As a youth leader siguro na kailangan jud japon siya, no. It was first a need lang gid nga kay leader lagi ka. Yan ato yung mga requirement sa una nga dapat mo preach ka kay leader ka sa youth. Murag na ba ako ato niya round robin may ato mga leader kulbaan ko per 20 pangala ako na sunod. Kabalo ako na gid mag-preach. First time din ako nag-preach. Gikuha na akong mic, gibasa ra na ako ang life ni Peter sa verse, then closing prayer ko. Wala ko nakawali kay nakulbaan ko, nagkurog akong mic. Tinood kay dili lalim oy. Dili lalim. Ana jud ko dili gid ni. Ana ko sa Ginoo to, dili na jud ko mag-preach after ani. Pero grabe gid ako si Lord gid na jud sa humor ba nga katunan nung dili bitaw gid ganahan ani. Bang ano man nato lagi plano gid si Lord para nato ani kay especially sa imo at an early age. And then most of us at an early age siguro associate pastor pa. But when was the time nga na ordain as senior pastor? Actually, recent tragedy kay siya nga Karon lang na. recent this kon lang gid ka bag-ura jud kay sa kay akong parents, which is one of kuan mo gud mi ani. Pag-start na mo sa Emmanuel Church, we were 5 pastors nga nag-pioneer ani. Okay. From different backgrounds, different church pod nga names, and then pag-start na mo, different mig roles. Ako atong role ato is executive pod siya, which is ako ang tanan nga po ni execute na may senior pastor din. My mom step down siya. My parents pud na they're businessman. Lahi may background mga pastors, we're working. Si mama kay outside siya sa iligan na karon sila ako magpapa mo to nga step up jud ta para sa Pero how were you able to bitong talk to your wife, your family about the like existing job nimo in ana kay as a senior pastor? As I have mentioned, dako kay nga responsibility good. I believe you need to be full time on that, no? So karon nga especially nga naa kay work, naa kay business, baby na how were you able to manage? sa ako na jumaingon, I have the best leaders siguro. Praise God. Nga grabe nagpalikod gyud mo. sa imo. Oo, grabe gyud kanang dili. They're really matured enough bitaw ya kanang pag naay mga kailangan nga decisions. Dili na kailangan ngayon sa imuha tanan ng idea ba. I see. So murag yan ay ngani nga pwede buhaton nani. So imo na lang kay mo decide ka Lagi. ikaw ang mo guide ba sa ila, and then you try to nurture their ideas nga sige what if nga nitong buhaton. So did you pray about this? Mga bitaw so in a way mas na smoothen siya nga naapod, and kani jud naa kay relationship jud sa imong people, sa mga leaders. Importante So dali ra ang communication, dali ra. But again, ito, kay full time siya, kailangan siya good og tutukan good siya. But kato siya kanang because
dili lang ako ang kuan siguro gatutok daghan mi nga marag na they got my six ba kung gets ka na nga kanang mga blind spot bitaw nimo nga uy kaya ni niya dili kanang report na lang kailangan lang kuan kanang sa finance sa nga part siyempre di ko kabalo kana I mean isa na sa pinaka week yun na ako nga asa na pud ibayad next month bro ta mga people ang worship team tanan manunani mo din yeah message mo na mo sila nga binila ang pastor kay magwali lang ano bitaw it's the least gani nga kuan it's really kuan kanang the pastoring sa people ang part jud ba which is again nahimo siyang sayon because of the people and I think it's like si Lord dili man gud siya kanang ibutang kanya isalang kanya dito sa something di ka nag-prepare like for example si David when he defeated Goliath patay naman siya mga lion bear somehow siguro kanang slowly gina-build pud mini Lord ba again because of the people akong parents mismo kabalo sila bitaw nga maabot ni siya nga time so ginahinay-hinay pag prepare again before any started to kanang executive pastor mo padaga na og kuan ako mo schedule sa ilaha o ikaw magwali ha balag di ka ma ikawali ma oy pa ikawali ha ana ba so pastor ang both so pero no maka-amaze man gud kayo kay kani man gud ang Emmanuel i-walk through daw mi sa Emmanuel so so good si journey Emmanuel. 3 years ago nag-start mi sa Emmanuel Church we just had our third anniversary last month I see and nami isa ka daughter church sa Kapatagan pag-start ani it's I desire to go deeper jud again and the call we said yes sa call but dili siya random again pag mag-start ka kanang church dili siya like uy murag nindot lagi ni buhaton na dili siya na ba so it took a lot of prayer a lot of kanang discerning and pag even sa pag-name sa church it is never a joke yun naman lang ka nga and Emmanuel Church was kanang it was really a gift from God ba nga name. So registered mi sa SEC gyud na tanang process. Pero prior to the Emmanuel nga ministry, asa man mo nagsimba before? Akong parents some of our pastors gikan mi kay Pastor Arnold Anoya. Okay, which is katong Living Word din nang siya Open Heavens dayon didto mi from that call to Pioneer. Okay. Dito po gikan si Pastor James again mo to nga nagkaila mi anak niya gid sa una pa lang. My home church. Pastor Rolly dito po na ko siya na meet tungod ato sa church before nga gina-invite po to siya to train as a discipleship. I see. So daghan siya mga input sa mga pastors and then when it started so mo to siya nga ang uban isa to sa pastor kay si LD again from Living Word nga Tibanga. So he's the worship pastor for the church. So lahi-lahi mo. Lahi-lahi siya. So the call was from different walks of life. Started this ministry and then again nami sa 3 years nga. Po ikuan kanang lahi-lahi po siya nga mga people siguro kay mo na nga ang call sa every church siguro is really different. Tinuod no. So sa mo ko na mga gikan og kanang agnostic na di man kanang naay gikag kanang nadunggaban og lagi no. So lahi-lahi siya but most importantly kanang it's a church siguro sa mo kanang evangelistic to siguro siya nga. Okay. If you could remember Pastor Kan katong nagsugod mo pila lang mo ato? There was always a humble beginning, di ba? So pag start di ba na marag kaan kanang nami 5 lang mi dili sa amo actually is ubay na mo daan. Ubay na siya daan. Okay. Work na siya sa 30 dagan mo na. Usually akong katong mga testimony nila Pastor James. Lima ra sila. Silang Pastor Rolly, 7 ra sila. Sila Pastor Daphne, sila ra gyud pamilya. Yeah. Grabe gid ang kuan ba kanang gikan gid sa scratch. Sa inyo nga medyo daghan-daghan. Medyo kay because ka leader mi daan and we have relationship with people na daan. So si mama na siya business, sila papa so mga
mga work sa ilaha, I mean ako mga appeal, friends, so, ma-carry appeal natin diretso, carry siya diretso. Amen. But they are leaders na pud karon. So mo to nga mas na easier siya ang pag-start siguro namo because of people jud, as I said ganina, people with us sa journey really helped us. Dili gid may maka-claim nga grabe jud to siya. I mean that is maybe the different parts, the different story guro sa amo sa Emmanuel is that we don't have that story siguro nga gamay gas start, pero sa amo kay we don't take the credit pod nga kami jud ang gas start, but it is really katong people with us Collaborative. really helped us a lot nga na easier siguro ang work para sa amo nga mga pastors. So starting na, especially what you are one of the youngest pa both Yeah. as a leader and in ministry, like Yeah. 3 years, no? Medyo bago-bago pag yun. So what was the first challenges during those time? Kuan kanang first siguro pag manage siguro sa time kay usahay kay ma-underestimate nimo ba nga kanang ay okay kanang kailangan din siya og mas matutukan, and then pag-establish siya sa system, Tinuod. kanang bylaws, sa discipleship material, so it really takes time and prayer. Kaayo. So, dito guro mo to siya ang isa sa pinaka sa formative na mga years is sa discipleship, pag-build sa system sa flow sa mga people, and then what makes it different pod ba Okay. mo to siguro siya isa sa lisod for me kay sa ako ang gusto siya na hansak pod ba. For the very first year nga nahimo na siyang nag-pioneer na mo, ikaw na ang senior pastor that time, dili pa? Dili pa. Who was the Oo. senior pastor? Ako ang mama. Mama. Why mama, dili man papa? Kuan si mama gid ang first nga na ordain nga pastor, but si papa is admin. He's really good. Si papa magud kay Anay more- na gid, no? Depende gid sa gasa. ang dynamic nila, si mama is really a preacher. I see. Si papa kay manager gud siya. Okay. Pero sa wala kay nakita kay ako papa mo siya ang ga-maintain jud sa whole system kay kung walay makalusot kay we're really strict sa finances kaya like walay pwede corruption walay pwede nga lusot nga asa man nga padulong ang kwarta nga not just sa kanang corruption nga kanang gikawat, but the spending mismo ba nga Talaga eh. wise spending, and sa admin nga part akong papagid na. So murag isa sa dili jud makita kayo sa church, abi ninyo nga ang sagawali ra gyud or ang kinsa ba ang admin isa sa pinakabugat og trabaho gyud. Kayo. Kay mo gyud na sila ang mo kuan again sa leadership nga part sa pag-manage sa church. Si admin akong papa ato, so siya ang dako kay nga para sa decision making jud pod. Wow. So again collaborative jud kay siya nga decisions. Yes. What made you decide to Yeah. accept the kanang pag-ordain sa pastor? Nabay doubts or nabay Actually, pag-question? crossroad jud before. Nag-start magugo sa ako ang Kansantos TV, which is 2018, 2019. Grabe Before jud. pandemic pa din, Before pandemic pa gid siya. Grabe gid ang iyang pag-boom ato kay social media consultant akong work. Not Okay. just kanang Kansantos TV, it's just an output sa ako ang work. So, na ako'y client, worship generation. So, naado ko dito, i-train ako lang social media, say proper, if familiar mo, yes, he is. Oo, Muna sila ang main Mga nga dagko, production gid na, sa CCF. So, inviting ko nila just to correct their wrong practices sa social media. So, mo dyan ako line of work sa una. Giguide ta ni Lord kung saan siya pag-navigate. Grabe dyan ang temptation. Pod nga ka ng, as in, pag bumanggo na to, na mga tours, mag-train me og mga through conferences. Actually, 2019, muna siya, isa sa pinaka-forming jud kay nga part sa akong ministry kay 2019, New Tribes Missions. Gi-invite ko nila to speak sa ilahang conference. They asked me, ngano daw, tungod daw sa social media, moadto sila sa mga tribe, lahi na daw ang mga people. Tungod daw sa pag makasulay og social media, ila daw youth na usab. Even sa katong sa mga pastors like sa Baguio nga ga theology nga seminary, gi-appeal nila si social media kay grabe kadako daw impact sa youth. Isa ko ato sa mag-train. I mean, Japanese, mga Taiwanese, mga from different race. Okay. Ato nga time. So, that was really a preparation. Kay 2019, December, pinakalas na ako. 2019 niya, murag, dili ko gauli og iligan.
Pag every month galarga na po, lain na po nga kuan. And that was the temptation sa ako ang time nga maybe mas dali siguro mo settle ko sa dili sa Iligan nga dito na lang guro ko sa Manila, Lord, kay pa mas tipid ang flight. Kaya daghan gyud ko cancel jud kay nga invitations because kanang daday ka sa Mindanao. Daghan na kay dito na ako, sayang man ang opportunity. But nainay mo nag-pandemic 2020. Pinakalas gid na ako nga nami sa March gyud. March na gyud sa 2020 nagyapon mi tug Manila. February I mean nga na family to event nag-lockdown sa March. Okay. So mo to nga kay ako nga wala na ko'y kwarta ni Lord, wala ko'y trabaho, wala kung saan man ni Lord. So syempre pandemic and mo to siya nga na-stay dire. And then the ministry gid to gapadayon. Na-involve mi ato diri nga kanang unsaon pag live stream sa church. Nagtudlo pod mi sa uban mga churches sa Iligan nato unsaon pag start og live stream. Every 2019 kay dili pa magud ga live ang mga church ato. Pagani mga page. Wala pa gyud So amo ang training ato kay unsaon pag himog gabi pastor inani unsaon pag himog page. Ingana ka basic amo ang ginatudlo pa ato. So 2019 until imo pang anaon pa mi atong pastor nga Facebook sa demonyo mo na. Now ba struggle nga kanang sa mga kabatch nimo kanang makadungog kag tawag kong kag pastor dili mo ring a bell mo unsa man ni. Sa ako guro karon kay bragi kung kanang appeal guro sa part jud sa kadang pag-address kay pag denying yourself ba in following Christ bitaw nga mo ka nga o dili naman ka ikaw ang makita ang Ginoo naman ka unsay pakini mo kung sa ako idungag sa imong ngalan. Ano? So wala mo to siya nga okay sige kamo bahala ako pastor para ako di ko particular kung matawag ka pastor ako because you want to honor or respect wala yung problema pag dili ko nimo tawagan pod wala po'y problema so naara ko wala karon nga kuan siguro nga I don't want to put it just for the sake nga uy pastor ko inana dili pod siya nga na Wala ba yung mga resistance during daw? Siyempre, nabi na board na yun. Wala bitaw pastor ka nga kanang anong ka naman siya nga, wala pa man ay alamag mo. Or bata pa kayo na siya, kumusta? Na kayo nadungog? Or kasi aware ba ka? Pero tungod jud siguro sa relationship nimo sa people. So far, kanang wala pod bitaw. Dili man gud siguro na nila ingano pero ma-feel nimo. Sa uban na jud niya. And sometimes kay dili po jud na ako siya ginaingon. Mo kay kabalo po ko nga murag. Ako po sa kong self mismo kabalo po nga bata po jud siguro kaayo. Na ay somehow kuan sa imong self ba tungod sa age lagi. And then naapoy murag feeling nimo nga na man siguro mas angayan na ako. Pero lahi man gud si Lord kay kung ikaw gipili ni Lord, ikaw gid na niya. No kay it shall be done, no it shall come to pass. How's being a senior pastor so far? Sa ako lang yung maistorya kay na enough grace si Lord sa ko to walk daily ba ani nga calling but to grasp the whole picture wala dili kay kana ko siya na kuan kayo na absorb pa siguro pa kaya ko siya na fail but again the daily walk na ako sa daily sufficient grace gid sa Ginoo. Amen. Tong nagkuan na ka tong murag ni sink in na gamay sa imuha nga senior pastor na ka kanang wala ra man poy. Was there a time nga nagmahay ka or nga murag nga nung naisulod ko ani or naabagid pod? Mga siguro na ang isa sa kanang kung sa seller bitaw ya kanang kanaman jud na kanang first time ka nga buyer murag mo yung ka nga kailangan ka og pagsalig faith nga murag moabot ba ka niya kung parcel or dili di ba na nga na kay murag inana ang faith pero kung trusted na nimo siya nga diri jud ko tigpalit murag trusted na nimo siya nga seller bitaw nga kani bahalag kan mo abot jud niya si Lord nahimo na sa tungod sa daghang sa kanang victory bitugarang gidala niya sa akong kinabuhi sa pila ka years. Kanang daghan mo struggle gud sa una mental health may nana nga aspect. Makaingon jud ko nga trusted na ako si Lord nga makaingon jud ko nga ang pinaka-safe na ako sa pinaka-safe nga lugar kay na ako sa iyang will karon. Wow. So wala kag linog gira or unsa ba mangita kag pinaka-safe nga lugar ang pinaka-safe ra gid ko naka sa iyang will. So kung nako sa iyang will karon di ko kailangan mabalaka sa ako ang kaugalingon sa akong pamilya akong anak Lord God kung magira na sa ako 1 year old pa may but ang assurance ang ginako nako sa imong will Lord ba I'm protected mo ra gid siya nga mo daily gyapon siya nako nga gina praise God ano ba like for example
mga reunions ninyo, batch as I'm saying, nga mura bitog kanang when you get to interact with them kanang inana, then how's the reception sa mga friends and batchmates? Tungkol siguro sa relationship nga, even college pa ko, I've built this kuan. Isa sa testimony yun na okay ka lang. Tungod kay Christian na guro, nakailan na gid sila nako. Sa kalainan siguro yan, wala guro ko kasulay ka lang inom-inom, kanay na bitaw ka na mga binuang bitaw kayo. Katong naka-encounter ka ni Christ, tuloy-tuloy na yun na mo, napakay mga slip-ups po. Dili akong struggle siya kay dili siya kanang sa world siguro nga standard nga mga You mentioned about mental health. Yeah, dira siguro siya nga part ako ay nga struggle because growing up man good kanang wala tabo kay siya sa church nga topic nga may ka-depress magana ba. Sige daw. So mo yung ka nga kanang kulang ra kag faith, may nana bitaw siya ra nga sa church. Tinod, no? Di ba? Kulang ra guro kag ampo. But growing up ko yun, najud ko ina nga mga seasons. Ikan pag elementary nga kanang nice. Ato ning istoryahan ha. If you would permit. Yeah, no? okay ra jud kaya. Di ba appeal man ni gid sa atong kuan. Ato na lang ning ikuan karon kay syempre makatabang man ni live. So isa sa ato ang topic sa 5 topics na atong gi-layout dito is kaning about mental health. And then speaking of mental health man god, people would not naay mga kanang inana kay kuan man god na wa mo kay laing gi atubang god sa liga kay nana man ka kay matud pa daw sa mga less fortunate nga ay nako, kung daghan nang problema di gid mo makaw na. Ano yung mga inana ba which is ilasan na nga version di po nato sila makuan. And speaking po sa mga naikaya nga naay ma-entertain lagi daw na kay matud pa sa uban sus kung parehas mo na mo nga gutom di na mo kaw na ang uban which is ma-invalidate sa tong kuan. And speaking of which pastor nga naa ka sa point nga somehow makaimig na tabu sa church no kay marami tawag nganong mag-inana mangkag mental health kung naa kay Holy Spirit within marag so marag dapat ma-cancel na dapat dili na pero sa church ba kung unsa na to na pag-deal ba no kay di ba as pastor or like or mo counsel ka kailangan manggod ka mo mediate kani manggod di ba part sa discipleship is really na dili diretso nga pangginoo diretso holistic siguro nga approach. We need to kanang musulod pa ka we need empathy nga musulod pa ka sa ilahang sitwasyon nga dili kailangan bitaw na usually a typical generation mayon sila nga ay ampo ra na marag ka shortcut ba dismiss bitaw dito wala na lagi siya man ako nga ampo our father mo ana so exactly so dili we are taught na dili na we need empathy. Empathy means we need to go deeper unsa ilang na we need to fill in sa ilang shoe anana. So going deeper sa imuha ato why was that? Ano man to? Ning believe jud ko sa una nga kanang kulang ra jud siguro kog ampo. Okay. Ana jud ko sa kagalingon nga marag basi ni nani fasting ano ako nga nganong every year mag New Year murag kanang magsige ko gunahon na nga anindot siguro nga ni mamatay ganahan na jud ko ya Birtuha po sa uy basinay kay nga nakaron ha nga parang kana usahan ka nga ako mamatay mga dili bitaw kay ka mahibalan nga imong decision to murag na busa kan murag mawala ra kag kalit sa mga mingon ka nga gikidnap ni siya para murag dili na mahibalan sa church ba nga kanang mo tinuyuan no so daghan kay siya bro ako atong mind game so gitry gyud ako pray jud ako nga which is ko nga of course ning work jud siya nga mo ko nga kanang pero dili siya in a way nga kanang pasabot nila nga iampo ra iampo ra sa dili siya nga na dili siya nga na but mo ko nga ni work siya but dili siya kanang sa katong mga shortcut nga pamaagi. Dili ra mo kay siya iingon nga dili dapat na ingana dili ka dapat mag-agi igana. So mo to siya gada ko nga ingana hantod nagkalala siya kay every time mo balik siya mura ko kanang makaingon ko sa cellphone kulang na pud lang abi na ako wala na ni so murag ngano na naman pagkuan ni so sayop dito kung gibuhat sa una so kulang na pud ana pugani mura ko backslider ba kung feeling mo daw yang pagmuagi ana pero imora na internal battle ako ra to di ko magingon so tungod ana ya mura ang kanang ang validation bitaw sa church dili syempre kanang
dili siya accepted ba nga. Nga na bitaw. So growing up jud nga sa church, niabot jud siya sa point nga actually dako kay siya nga story na pero shortcut na nako siya nga na ay isa ka moment jud nga nag-decide na jud kuya. Mo ba? Nag-decide na jud ko kana pinaka last na gid to siya. Kuha na gid to siya. Nanadyo Ako po rin mo. Baba to balay mo. So, na kanang context na lang ato siguro. Basta nag-away mi sa papa ato parents okay. niya. Kanang dili mo gud kami in good terms sa akong parents jud sa una. Karon number 1 pa jud ko ni sila ya. Maski asa jud ko man support jud ni sila. So, katong nga time naay koan, badako mga backstory. Basta sala to nako siya ha. I mean, disclaimer, sala to nako. Kanang dili ko gahi kay kog ulo kay tungod sa katong gipaagian niya gina-question ako tanan kanang ang belief na Ano mo ka bright good? gina-question ako tanan ang belief paitan nga nani nganong kailangan ni buhaton sa church nganong inani man I see. so question ako si Lord ano jud ko nga kanang mumpak sa una nga asin ang Ginoo kay kanang prideful kay ning Ginoo kay gusto siya gina-worship sa perminti. Mo inana ko sa una ya. Nana ko inana man. Sabot ko. So normal ay sa Lord. Ako sagitan sa ko. Sorry. So Dil gisinda ko dil gisinda. okay. Ay la ko i-video ya. Okay. Okay ra so okay so guys, ako lang ingan sa inyo guys. Ingan kita ka live karon. What? Oh Lord. Sige. Importante gid kayo manggod niya mong istoryahan ka bo, especially about mental health kay di kay na siya mastoryahan sa church kay di man nun tanan but usually ma-rebuke diretso ba maribot ang Yeah, mana nga yeah. kung na kay anak sa Ginoo di man mag-entertain ana but Yeah. at least I opener sad sa ato nung mga leaders na kanang dili pud day nato barahon diretso bitaw nung we need to listen. Unsa may naka-trigger gid if you don't mind nga? Actually, mo na ang isa sa misconception pud nga maybe na jay kanang siguro dagko kay problem niya. That is a factor but factor jud pud kayo nga naa siya nana pud nga condition nga ang person mismo ba. Okay. So, I have this friend sa Davao, psychiatrist siya. And also a pastor. You can understand both sides. Both sides kay na siya clients Spiritual and psychological. Pastor jud siya. So actually when I went through a season jud kanang ano jud ko nga kailangan na jud ko mga og help. I see. So may gani kay na-invite ko sa ilahang church. Okay. So sa Davao nag-ask ko help as a psychiatrist as expert sa ana nga field na unsay ways how can I prevent if this is a health na issue, mental health nga issue. So maybe there is a healthy way to deal with it. Are you dealing this alone or aware imong parents? Aware sila ya. Aware sila. Aware after ato nga namo to again nga na incident nga nahitabo ato nga kadang naka-cause gud og kwan sa mo kanang ako ang i-open up gud sa akong family ba. Atong there's this time nga kanang gakuha na jud ko PC bitaw ko ya. That time ga ako na siyang gi plaster na syempre nahikot na gud nako siya no. Ako na siya butang sa akong ulo unta nga gilock na nako ang whole place sa mong balay. Doorknobs tanan ako na lang isa to kanilakaw sila papa to after mi nag-away. For a year manggod ato ya wala mi nagtingog sa akong papa. Nami sa same house. Nagbahis-bahis lang mi ato kung ako istorya na si istorya nako pinagi sa akong mama. Okay. So ato nga time ning naay confrontation nga nahitabo grabe jud mo away ato. Tapos mo to may remember ato din pag ibutan na ako siya sa akong kuan niya sa akong ulo bitaw na jud ko nga Lord save me. Ano jud ko save me Lord. Ano ako ba weird lang siguro kayo kay I called for help sa Ginoo nga kabalo ko safe to do yung decision way but I was bold enough to call for help ato sa Ginoo. And then ang door na bitaw na mo sa main door ya kay sa salam to. Kaya ning tingog siya. Ay sa out of nowhere tingog kuratan kay ko. Tanan ako sa doorknob nilihok ang doorknob. Kuyawan ko naabot na akong ginikanan. Gidali-dali na og hipos ang PC. Tulog ko sa kwarto gahilak patulog-tulog ba. Kay siyempre ulaw kayo. Nakatulog jud kaya after mga 30 minutes nakamata ko pagawas na ako ulay taong balay. Ano ko kinsa ditong
nag-abli sa mga purtahan nga wa man day tawo. Walay tao. Walay tao ya. After to yan, abot akong parents mga few minutes pod. Nilakaw ko. There's this lady, mga 50 na siguro siya. The whole time ya, tapad me, goat pa kayong jeep. Giyana niya yung cellphone sa ko, The whole time sa jeep. So, kung ako dire sa itong babae, yung giyana yung phone. The whole travel na mo. Yeah, kusog kayo nga, madunggan ako, balag cellphone ko, kay madunggan ako ba? So, niabot namin sa trend line, muliko mo na sa trend line. Yeah, wala na yung tao, ang jeep, wala gid siya ni irog. Dito ra gid siya Dito ra gid siya, naglagot na ko sa iya ba kay kukuha na may tao, hindi man ka mo irog. I-confront na unta gyud na ako siya. Gitangtan ako headphone para i-confront siya. Pag tangtan ako sa headphone yan at lyrics sa kanta, sa chorus gyud nga part. Kablo kaya ang song, Savior, He can move the mountains. My Mighty to save. God is mighty to save. Tiguang. Ang tigong yan, naka-lyrics siya. Mura ko ga-video kiss sa jeep niya. He is mighty to save. Dito na ako na-realize niya nga si Lord ditong nag-knock sa mong door. Siya ditong he's there to ready to rescue me ba itong time. Because of that yan, nag-breakthrough ko sa jeep, nag-joyride ko sa jeep, balik ko sa mong balay ato. Wala akong gibuhat, akong gikuha ang PC. Akong gihatag sa ako ang mamagpapa. Ako yung gisurrender ako. Mag-sorry ko sa akong parents sa itong time. Mga pa, sorry kayo. I almost did this. After ito yan, nag-reconcile me sa akong parents siya. Akong papa, nga kog sorry sa akong mama. Gabi mo ang restoration sa family. Nga nahimo jud ming close kayo. And then na-open up na siya nga thought. This is really kanang a serious matter, and gina-share ko ni siya as testimony na sa there's this one tour na mo sa Manila. Naglibot jud mi sa sa Luzon. Ako ang job rato just to share my testimony. Worship team ato kay dili pa sikat silang The Juans, kung kailan mo The Juans kanang Kuyog na nimo. sila yung worship team niya. Worship team ang guna sila tanan. Before sila na yung banda. I see. So dito na nag-release na uban mga songs nila. So I was sharing my testimony sa churches. I was not prepared sa ako ang ma-experience after, because tungod kay gi-open up na ko ni nga topic sa church. Maglinya ang mga tao just to share their testimony sa kuya and magpa-pray, and people will show napay mga samad yan, napay usayang mga labas pa kayo. Ba? Pakita nila, sabi na mo dili ni istoryahan. Kaya mangod sila. Wala sila nga. Binamog kani nga topic kay dili ni pwede sulod sa church. Then ako siyang i-connect ba nga kanang because there is Jesus, there is hope. Kay ang depression is hopelessness. Mabot ka sa point sa mong life nga gusto nimo i-take mong life because you feel hopeless. And I want you to know nga depression is not a death sentence. There is hope in Christ. And maybe naka sa depression nga season, but it doesn't mean you need to take your life. So I went on a sa martial therapy sa kato kong friend nga pastor nga psychiatrist. So we made extra measures because dili lang siya pwede. This is the most awesome part. Okay, he mixed both prayer sa spiritual and health jud. Basically kailangan jud mo siya atimanon niya kay ano sila nga, it is your brain nga neurons di ay mo nga lack of sleep man siya nga if lack of sleep jud ka, imong brain maglisod siya og function mo bitaw ng pagbilar ka nga maglisod ka sapot-sapoton ka. Ang imong problem solving daw sa brain pag sige kag bilar, kulang kag B complex, ang mga vitamins kulang kag sunlight. Actually isa sa mga basic kay siya ba, kung kulang ka ani ang imong mga brain neurons daw dili daw sila ga-connect properly, or dili siya ang imong problem solving daw sa brain dili siya ka-function properly mo nang moabot daw ka sa point nga dili na kaganan mo solve og problem. So muna mo resort ka ina. Mo resort kag hopelessness, but nga siya nga pwede nimo siya ma-protect pa lang before ka moabot na, but it doesn't guarantee nga dili na din siya. Pero at least you have to protect yourself before ka maabot na. Yeah, and then mabantayan pa nimo siya daan before siya maabot. And now karon nga pag although mo abot ko og season nga ingana sa akong life,
kanang mo shutdown, lahi na siya akang interpretation sa ako karon niya. Kanang pag naagani siya i-shutdown nga moment nga mura lang siya, everything feels kan murag empty na. It becomes a wake up call sa ako nga, uy, murot na ka. So instead of me nga mayon ka nga kanang ang depression ako karon is a sacred time na ko with the Lord na. So it parag, oh wait lang, I need to pause everything sa akong gibuhat, recharge jud ko sa Ginoo. So dili na siya about prayer lang, but it is a moment of reconnecting gud sa Ginoo sa kuan ba kana bitang Lord, unsa na pud mo i-teach sa ako karon nga season. And kabalo ako akong na-realize kay every time ko gagaw og season, mas nagka-strong na ko. Gikan sa katunga sa akong so magtanaw ko sa akong journey sa una nga. La, sa una makuan mo ko ani nang feeling naman ako di na ako ni kaya. But karon lagi kay mas nagka-strong. Oh. But in every time na kung mag-agi ko mas mailhan ako si Lord in a different light. Murag so tungod na nun ani nga season ako tungod weird kay sa Lord kay tungod ani nga season dili ako ang struggle ang ma-highlight kundi kung kinsa ka sa akong kinabuhi during ani nga struggle. Amen. So nalahi siya ang meaning sa kuha. Mura na siya again, mura siya cellphone nga nagmalubat na pula na bitaw. Dili siya patay pero pula na siya. Uy, alarming na nga state imong mind, kailangan mo i-take care. Recharge ko balik sa Ginoo. Mo na nga I made this habit to really learn to know God more deeper. Kinsa jud ka Lord? Unsa? I don't want to put my faith on something dili tinuod. So it caused me to na kung nakita guro nimo I say nimo ganina ko yung lahi mo ang atake or lahi pag-interpret sa things. It's because of my journey sa Ginoo that caused me to know Him more, discover good kinsa siya gyud mo yung ka nga He is hope. Wait lang, unsa ang hope? Unsa ba sabot Lord nga hope? Is it a situation? Is it a kanang ideal nga future? And then discover nimo nga ang hope di ay kay person di siya ba? Si Jesus Christ di is the hope of glory. Ako okay, so hantod na ka Lord, dili ko mahimong hopeless. Amen. So mora siya na himong journey na ako nga that is why isa sa akong advocacy gyud sa mental health is you don't separate both but make your season a productive one nga kanang not a productive nga kanang nakidaw kay buhaton but a pause but do it with the Lord. Like kang Elijah nga sa iyang time nga ningon jud sa Ginoo, Lord, kuha na lang ko. It became a moment sa iyang life nga nag-speak si Lord sa iya ato sa tung pagdagan niya. So mo to siya nga ang mental health or depression is not a death sentence but it is a deeper call ng to dive deep dira kay Lord. Make it a personal mo nga sacred time with the Lord. Going back no kana especially sa imuhang survivor ana ba. So the greatest breakthrough was ako nakita milagro man gid to imo ano. Yeah. Okay. Okay. Kung strehan na to but man siguro niya. Gani. Tungod kay ako naka-experience. Tinuod jud siya akong tinuod jud ka Lord. Mao na siya nga hopefully nga kita especially ikaw nga nakasulay. Yeah. Kanang ikaw may mahimong mura bitaw dapat ikaw gid dalang panan anak sa amin ana ikaw Jesus Christ magita panan pero what trying to say is ikaw may imong vessel ba instrument para ma-bridge na ang akuan. And so far you've been doing that, diba? Especially nga naa kay mga you've been mentoring pod sa mga students karon. Kay ang mental health and depression especially nowadays kay ning saka man gud og taman. Saka jud siya. Tungod po siguro ni social media maybe no kay like for example ang uban wala mag-post sila nga wala lagi nag-like ba depressed na nga nang na ba kay ang mga bata ron lahi na ang pagkuan nila ba so kuya pod kayo siya kuya kay we studied man gud pod ani gud we took this very seriously gud we even top sa IIT ani I have friends sa mga mas magulang pa nako teachers sa IIT nga kanang kuan kanang dealing with this ba kay natoy time sa MSU man gud nga taas kayo ang risk sa kanang depression mga ambaklag kalit og
kanang overpass ano nang inanabitaw sa una. We took this very seriously, and then na isa sa mga nakita gid sa social media kanang pag naadi ay isa sa kanang paitan famous bitaw nga person nga mag-suicide, ang whole world nga rate sa suicide kay mo trend. Di ay. So mudaghan ang mag-suicide pag naay makita nila Celebrity? ga-suicide. Yeah. Celebrity kay it will cause a trigger sa mga people. Lagi no, may mga tao, sila gani po. Oo, ina na nga. Mga dagko na ato na kayo na dito sila. Oh. Amsa na lang taani. So, Oo. naa siya nga nga trend every time. Nga dili research based na Na siya big kuya ha. names, na big name. Oo, pag naay mga paitan kato si Linkin Park. Oh, si Ito siya, Chester. Chester. Bennington. Pag after ato niya, grabe ang rise sa Pato yung One suicide. Direction, di ba? Oo, kato. Tas mo pick jud siya, mo pick jud siya worldwide because one factor is social media. So mo to nga nga lisod manggod kayo karon. Mo yung nga kanang mas weak daw karon. Which is mo yung ko nga I would argue nga dili Okay. because sa una manggod nga time i-compare ra nato tong self sa tong silingan. Like mo yung uy to silingan bagong ref. Ba't puta bagong ref? Ngani ra ang comparison sa una magagmay ta. Oh, Mutipok ra tagbalay, tanog TV didto kay sila. Okay kini mo explanation ba kay daghan gid kay argument nga kanang madungog bitaw Yeah. ni mo ma-undermine ni mga generation karon. Which at least you debunk bitaw nga. Okay, imagine mo the information overload sa bata nga iyang i-compare iyahang kaugalingon sa bilyonaryo. What unsa na siya ka bugat bitaw nga emotional impact sa bata mo nang dili gid advisable kung tag 12 below nga mag phone Oh no. mo take yung toll sa mental health kay ang comparison pa lang nga level ang identity pa lang sa bata nga uy kulang day akong parents kulang tanan imo i-compare imong self sa whole world sa mga mga dato nga people di gani tinuod lang ginapakita sa social media ang uban. So that is why kana factor si social media gid sa pinakadako nga paano ni. Pero at least karon nagstorya ta ani na para makatabang ba and also to awareness na Yeah. isa sa mga tools nga makahatag yun og kanang imuhang tawag ani kanang sa mental problems is na phone. Yeah, kanigid. Kung magsige kag babad yun ani, Ani. so gini discipline gid ani. So from that i-minimize gid siya. No, we have the power to discipline. Kuan siya phone detox na tawag nga ng kuan social media detox which is parang fasting siya ba nga. Oo. Nagtanga sa ninyo ang kuan kanang mga ay sa pag social media like 1 week siguro or 2 weeks like na. Or pwede pud selective na lang, no? Selective na lang selective. ang mga sa notifications. Mo na siya nga katong move me sa social media nga training kaya among saying nga to kay show me your feed and I will tell you who you are. Yes, tinuod. Kay kung kinsa mo gina-follow mo po ni manggawas dira. Mo gina. There's this movement called Indigitus Oo. which is I'm a volunteer po dani. Again sa social media is really a ministry for us. A mission field yun siya kay ang missions biya kay you go where people are. Kung asa ang tao, adtuan nimo sila. Kung nasa sila sa market, adtuan sa market, 'di ba? Kung asa sila nga country, adtuan nimo. Ang people nasa social media. So kanang adto po ta dito. So naami mga group of people like sa mga IT bitaw kaya kanang mga tag SEO pod nga mga people. Yes. So naay mga SEO guys nga ang ilang gibuhat they built a kanang hotline sa depression nga Christian. Wah? Nga pag mag-search ka o pag mosulod ka sa category nga kasi kag search about kanang depressing nga stuffs, ang mo gawa sa Google na top 1 nila yo. Mo ba? Ang ilang website Ilang website nga mutabang. nga helpline for Wow. ano jud ko nga grabe amazing mo no. Kabalo kaya na connect mo gani pag adto sa Manila. Ako gikuha ako sa unsaon man ninyo nga pagtawag sa ilaha. So ang gibuhat nila SEO then ay help hotline. Ang hotline niya connected siya sa 700 Club. So kay ang 700 Club naman sila yung 24 hours nga prayer hotline. So didto pa ito mo tawag ka ani mo diretso ka sa ilaha. Wow. Nga say mo kailangan karon prayer, we're gonna pray for you right now. Because of the kanang people bitaw nga na connect ko nga nakabalo pag kuha nga mga staff nga ko okay. This is really a calling. What's your view on kaning the rise of digital discipleship in online ministries? And I mean,
sa ko pang na-mention ka ganina, there are churches nga dili pa gyud ga-adapt ani because they thought no na ang kaning social media, kaning internet sayawa lagi gid ni this is very worldly. So how do we convince maybe or how do we advocate na kanang this form, we need this kay ang almost all of the people nowadays are holding a phone. Yeah. So the best way we can evangelize is through digital, through the internet. So kanang for those people or churches nga wala pa ani, what do you want to share to them? Okay, yeah, this is just a overview. Yes. This is a very long dugay na kay siya ng mga research and I mean kanang trial and error. 2017, 2018, we started this digital outreach. Okay. Because But it's based on experience gini mo experience first. kaya. Okay. Actually, nalilibot na yan sa Philippines. What happened sa social media opened a very marag Pandora's box bitaw may tinuod. Grabe siya kadako nga world. Kablo kaya si Lord Jude ang ga-orchestrate ani. Kabanday nga kanang moadto ka sa plaza, hatagan ka gospel tracks. Di ba murag dili man mo siya ma-stop just to read like mo stop ka then basahon jud nimo sa karon nga time because we are living in fast pace nga kayo na world. Ang digital evangelism is just bringing gospel tracks online. Bitaw, mo bitaw gina. Inana ra siya ka basic. Oo. And katong sa early years na mo wala pa AI. We've developed chatbots. IT man ka. So Of course. chatbots. Mo pati pag start sa chatbot nami page atong sa which is I'm So Blessed Daily. We will receive like in a day 3,000 messages. Okay. Unsaan man yung pag-reply tanan? Oo. Chatbot. So, but the solution is the same. Mura siya online gospel tracks but better. Because it is in their convenience nga mo chat sila, mo share sila sa ilang problem. Mo pa yung first part pinaka basic. No, share sila din ang chatbot syempre keywords, Jesus, help and everything. So, moabot siya sa point nga padawaton sila sa Ginoo online. Okay. So did you pray this prayer? Ma-amaze ka sa daghan kay mo receive kay Worldwide, Christ. no? Worldwide. Online. And then sa Philippines lang naapod may mga Philippines sa mga market. After maka-receive sila kay Christ, we have online nga kanang maps kung asa pinaka near nga church and then i-connect ka sa church. Kung mo reply pa sila nga na ako diri sa Victory ga Simba ang mga kan mo dali kay makita Victory, CCF, Foursquare kanang mga known na kay ba nga kan so mo madali na mo nga nasa search engine nga dali makita kung mo to nga kung wala kay church nga nasa page or anything lisod jud kayo i-connect sa people. So mo to siya connect nimo siya even miracle siya prayer online nga miracles na adjud may isa sa pinaka legit na mga kuan nga LGBT siya kaya Okay. yung jug ka nga kanang babae ang tingog pag humag-pray na mo sa online nin-chat jud siya nga Pero- unsay nahitabo na ako ngano nilaki man akong tingog karon then nanginit akong lawas nana ba ako nga mo nga kanang kung i-limit nimo si Lord dili man nimo siya malimit kay si Holy Spirit naman pud didto. Lagi. So mo to siya si first part ato katong siya nga kanang pwede sila makachat. Lahi pa ang personal nga outreach. So, ang personal nga digital outreach is your friends, dili na Christian tanan. So, what we did is, we did this game plan nga, post something nga pangginoo. Pag mo like na ang imo ang amigo nga kabalo kang dili Christian, chati, kumusta ha? Dili na nimo mabuot gospel tracks. Kumusta ha? Kumusta yung life? Na siya kanang, if you're, kuan ka nang need anything prayer dira gud ya kung naa kay need i-pray as in 2 hours na mo nga digital evangelism niya or 1 week din na mo siya nga kanang ayaw nigbiyae nga person for 1 week Follow up. yeah No? and then naanay kanabit ang kabantay kag naip mga depression nga mga pages mga emote kay nga mga pages or broken hearted nga mga pages ni makita man nimo kinsa galay kana Sundan na ninyo. petan makita man nimo imong amigo nag-like lagi ani nga post depressed So, siguro ni siya kaagi ni siya dire o at least. nakaagi di sila ga-follow sila ni so makabalo ka nga interested dyan ni so dali ra sa imo i-engage because naa kay Naka-idea knowledge naman. sa ila nani sila nga nga background siya sa pinaka overlooked siguro kay sa church nga ministry and there's this what we call digital village. Ang digital village this is the largest village na nga mayon ka nga natoy pastor nga taga Philippines Pastor Jerome gi-invite siya sa Korea na amazed daw siya ngano daw ang youth mura ra daw siya nasa Philippines Okay. ngano daw ang mga jokes magets didto ngano daw ang mga movies
same movies kita na mo nang paitan na Avengers nga mo release. Tibuok kalibutan na music nga i-release si Bruno Mars, kabalutang tanan. So, si Lady Gaga, Bruno Mars, nag-collab sila, kabalutang tanan na ay gira na hitabo. Wala makita, previous generation, wala makita kabalukin sa president before kay George Bush. I mean, wala tayo inanang knowledge because of social media. There's this one village nga ang tanan information centralized na. Okay. And tungod ana ya, ang social media, ang pinakadelikado gyud si social media na ang ga-disciple sa ato ang mga young generation. Ana sila nga it takes a village to raise a child. Kinsa ang village karon? Digital village. Delikado kayo kay walay censorship sa social media. Lagi. Maglisod kay siya. Mo ganina nung kita we have this big responsibility no Ako, nga di siya. kay naamantay knowledge good. Gani. Dayon hayaan lang din na to Yeah. nga gigamit gani ni sa kaaway sila ra day pwede mo Yeah. ana ba. Pero unfortunately naa pa kay nahibalan like locally or maybe other places nga murag tabu gihapon kayo ni sila. After pandemic yan, wala. So, praise God. Yeah. Na nagipag-adapt pa gihapon Na, kay gi-open sa Holy Spirit nga syempre Yeah. kailangan sad na mo penetrate dia or else gansi tagyod. Gani. Gansi kaysa kay ginagamit ka ni sa kaaway niya ang kaaway ra din mag-dominate diha. So we have a responsibility to clean gihapon and somehow mo bitaw na nga lipay gini kay ko kanang murag kani bitong ato is kanang di ba daghan kay mga influencer. And speaking of which mo na ato ang murag isa sa atong target bitaw. Kita as kanang Christians nga mga di man gyud tayo maingon nga parehas nila nga murag bitaw bread and butter na gyud ang content creation. Sa ato more of ang atong goal man is more on evangelism and of which daghan kay content creators ron nga tungod sa kwarta basing unsa na lang gyud. As in dangal nila wala na marag ana na lang ba. So hopefully we could influence them nga we are not against vloggers or kay that's a noble job at the same time makatabang gid kasi mong family but see to a point na kanang in a way nga positive imong influence na makahatag sad ka og significance especially not necessarily by in faith but at least no na kay positive nga mahatag impact ba o mas lami pag yun kung makashare ka no pero kung na siya by level so hopefully inana na lang ba kung matudluan nato sila kay usually karon ang ila basta makakwarta lang no mo kay the more man good nga walay ayo imong content mas daghan ka dalira ka rage bait bitaw mo gani murag away diri or makuan ka nagboxing naman yung duha gani so hopefully makuan na kay kami kita wala man gyud di man nato na kay kung sa sikat-sikat wala naman na sa ato no? Especially kita we have denied ourselves it's only Jesus Christ gud ang sikat no wala sa ilaha posible pa nga mag naapa ng urge of fame and kanang popularity kasabot pata nila numbers games bitaw sa ato wala namang taana gud nga anang nabay uban nga lang anong di namang gud taana at least sa kapasar na taana business wise so wala na taana nga era but praise God kay kita karon mo na lang pud na nga ato silang matabangan hopefully makuha na nato but anyways karon praise God kay si Pastor Kan kay ang ato ang kuan salamat sa Ginoo kay daghan tag mga na-touch na topic duha to ka ganina mental health and of course kani digital evangelism which is very timely dapat gyud nato ni siya nga tabangan no and praise God daghan na kaayo pug mga digital I mean mga content creators na they're preaching the word and some others maybe not preaching but they share good and great impact sa society which is mo na atong goal pod hopefully makatabang taan na no we will help no we will definitely help and then we would like to thank Amlan Purified Water of course Kuya Jeffrey salamat kay isa kanunayong support no grabe he's my brother from another mother no kanang kanang anytime na mga events tanan gyud grabe full support gyud ni si Amlan so thank you Lord sa kinabuhi ni brother Jeffrey Zaldivar and the entire Amlan company Purified Drinking Water and of course mapasalamaton kita sa atong mga other nga supporters and sponsors and donors the Grateful Prince Arlen's Cuisine
Sila pod ang naghatag na mo og mga foods, mga parties, and salamat kay sa mga big discounts, Ma'am Arlene. So, Pastor Kan, before ta mohawa sa atong live, this is your best time to greet all your peers, of course Emmanuel Church, and your mom, no, your very supportive mom, Pastora Gemma, and your dad, and to all the supportive wife, Ma'am Angel. Thank you so much for your time. No, naagid si Ma'am Angel very supportive kaayo. Pastor Kan, it's your time. No, Yeah, talk to thank you them. so much guys for especially the Emmanuel family, the leaders na to who supported us this afternoon. Sa akong mama no kablo ko sige siya larga karon. Kagaya na po siya. Oy, dul na kay siya. Muli na ni siya. Sige siya larga. Ako si Papa nasa balay na mo. And yeah, the rest of the leaders sa Emmanuel Church, thank you so much for being with us, and the rest of the viewers siguro wala kaila sa mo. Thank you for being with us this afternoon. Hopefully this adds fire sa inyong walk dira kay Lord. Amen. And hopefully if somehow peace ato inyo nakuha, it would be a very fulfilling part sa mo ang part na to be part sa inyong journey karon. So yeah, keep pressing dira kay Lord. Keep your fire burning. Keep the and fire burning. Amen. Always remember nga everything we do, we do not do it alone, and we do it for the Lord. So that's it. Praise God.